Wow, nakakatuwa. Pero ang okay ha, kasi tignan nyo, nag-overflow yung water. Ay, ito, oh, ang ganda. Ayan, ito yung mga crocodile. Uy, nakita nyo? Ano? Ocean thing. Hello, mga piranha. Dito, fountain dito. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, isang panibagong araw na naman na kung saan meron na naman tayong pupuntahan na pagkalayo-layo from here sa mismong city center ng Fukuoka, okay? So nabasa nyo naman sa title, pupunta po tayo ngayon sa Yufuin and Beppu, okay? So just in case na hindi nyo alam po ano yung dalawang areas na yan, yung Yufuin po, dun matatagpuan yung Yufuin Floral Village, yung parang village siya o napakadaming shops doon na parang Ghibli inspired, ganung level. Tapos yung Beppu naman, yun po ang onsen capital of Japan. Okay? So ngayon, let's go. Time check, it's already 7 PM at may mga train ride going there pero limited lang. Kaya ngayon kailangan natin magpunta dahil 7:45 from Hakata Station yung train going there. Okay, so I love the weather. I mean, I love the temperature. 13 degrees Celsius feels like 9 degrees. Originally, ang gagawin sana natin is gigising tayo talaga ng 4:30 AM. Tapos, yung train ride na sasakyan natin 5 o'clock. Kaya lang guys, hindi ko kaya ng ganun kaaga talaga. Pero ito maaga naman na to. Itong 7 o'clock na to. Tignan nyo nga, hindi pa ganun ka full blast yung mismong sun. Tapos ayan, kino-close ko na yung mismong suot ko kasi super lamig na dito. Feels like 9 degrees Celsius. Thank you Lord! So hindi pa tayo nagbe-breakfast. Pero mag-breakfast na lang tayo sa mga madadaanan natin. Or pwedeng sa Yufuin area na lang para meron tayong magawa doon. Sure din, kung pupunta kayo doon, dapat merong laman yung inyong mismong IC card na malaki-laking halaga, okay? And if ever, pwede kayong kumuha ng pass sa Klook. So ilalagay ko yung link dito. Kaya lang ako kasi ayoko kasi kumuha muna ng pass kasi hindi ko sure kung sunod-sunod ko siyang magagawa kasi flexible ang ating itinerary. So if ever kayo, kung yung itinerary nyo is sunod-sunod na level, consecutive days, ganong level, is pwede kayo kumuha. Again, yung link nasa ibaba. Manginginig ako, ang lamig. Let's go, Subway! Subway! Ang unang sasakyan natin train from here sa Akasaka Station going to Hakata via airport line or Kuko line. Okay, andito na ngayon tayo sa Hakata Station. Ngayon pumunta tayo sa second floor dahil andun yung JR line tapos Shinkansen. Let's go, hanggang madali tayo. Abot pa tayo dahil 7:43 PM yung mismong train ride. Ayan, let's go! Here. So ngayon ito yung ticket natin and hintayin na lang natin dito yung mismong train. Kasi 8:02 daw aalis. And alam nyo, ito nga yung tinuro sa atin ng mismong staff eh. Kasi parang hindi naman ito yung nakalagay dun sa Google. Pero ito yung tinuro ng staff. So, magtiwala tayo. Touchdown dito sa mismong Beppu Station. And actually, yun nasa ticket natin Oita talaga, which is yung susunod pa na station dito. Pero kasi dito talaga tayo pupunta. So, ngayon, ang gagawin natin, dito na tayo bababa kahit ang binili nating ticket is yung pang next stop pa. And if ever, kung Hakata hanggang Beppu, mas mura kumpara sa Hakata, papuntang Oita, yung inyong bibiling ticket, okay? Eh, wala tayong choice. Para makaano na tayo, para makapaglibot na tayo dito. Dahil kapag pupunta pa tayo na Oita at babalik tayo dito, eh mas mapapatagal. Ngayon okay na and makakain na rin tayo. Mapupuntahan na rin natin Hells of Beppu, ganyan. And I'm finally here. We're finally here rather sa mismo onsen capital of Japan. Ayan, welcome to Beppu! Yay! Okay, so we're finally here sa area ng Hells of Beppu o yung isa sa mga tourist spots na makikita nyo dito sa Beppu o sa onsen capital of Japan. And ayun yung sinakyan natin. So, bus number 5. And if ever, kung kayo po ay magagaling doon sa mismong Beppu Station, ito ang mga bus stations na sasakyan nyo. I mean, bus number na sasakyan nyo. Ilalagay ko dito sa screen. Dami naman kayong options kapag gagawin nyo to. Yan. So, enter nyo lang sa Google Maps yung mismong Hells of Beppu. Then, sundan lang natin. Ayan. So, andito na tayo. And, tignan nyo yung price. As you can see is 750 yen yung individual doon sa Sihel lang. Tapos ito 7 siya, 22 yen naman. Medyo pricey pero okay lang. Layo ng dinayo natin. Sulitin na natin, di ba? Okay, ayan, as you can see, ito na yung ticket natin. 22 yen isa nito, okay? And ang binili natin is yung may access sa 7 health. Ayan kasi as you can see, napakadami nilang mga healths dyan. And yung pinakasikat dyan is yung seashells. Kaya lang, gusto ko ma-experience natin lahat para perfect and complete ang ating journey dito sa Beppu. Ngayon, sasabihan ko kayo ng fun fact about dito sa Beppu.
And gusto ko lang i-share sa inyo na itong Beppu, dito, ito yung mismong house o mismong home ng mga sikat na mga onsen, ng mga hot spring dito sa Japan. Kaya tinawag na onsen capital ng Japan itong mismong Beppu dahil dito nyo matatagpuan ng almost 2,000 onsen here sa country na to. Tignan nyo nga, oh. Bawat lugar mayroong lumalabas na usok. Wow, nakakatuwa. Grabe din talaga sa Japan, no? Tignan nyo, ang normal lang yan, ha? Ang normal lang na tipong mga puro green lang, ganyan. Pero ang ganda. Ang ganda. Kapag kaandito kayo, yung maaamoy niya sa mismo mga usok na lumalabas sa mga yan is sulfur. Yan din yung na-experience natin doon sa mismong mga pintahan natin sa Taiwan. Kung naaalala niyo yung travel series natin sa Taiwan. And para siyang amoy itlog na ewan. Ganun. Puntahan natin tong Shop Ren, Gallery AO. Ano makikita dito? Ay, gallery agad? Ang bilis naman. I mean, parang mga pasalubong shop agad. Ganda. Ayan, tingnan nyo. Wow. Grabe, napakalakas ng usok ha. Tapos color blue, oh, yung mismong water. Color blue siya. Wait, izo-zoom ko. Ay, nakikita naman pala sa video. Ayan, color blue. Tignan nyo, oh, kung pupunta kayo dito ng summer, spring, fall, tapos winter, ito itsura kapag ka summer, ito itsura kapag ka spring, ito itsura kapag ka fall, tapos kapag ka winter. Grabe. And parang 50-50 kasi yung mga iba dito, again, ngayon pa lang siya nagtatransform yung mga leaves na parang pang fall na leaves, gano'n. Na ito pa, oh. And tignan nyo, medyo parang color mud. Yung color dito na ma-red-red, ganong level. Hindi pwedeng pumasok eh. I mean, hindi pwedeng i-touch yan. Ang ganda, oh. Isipin nyo, for example, nung pupunta kayo dito talaga ng yung literal na peak na fall o cherry blossoms, ang ganda. May mga areas din dito na kung saan pwede nyo dyang ilagay yung foot nyo, parang foot bath, ganun. Kaso hubarin nyo syempre yung sapatos nyo, ganyan. Kaya lang, wala sila ditong hugasan ng paa, ganun. Parang straight na agad. Pero ang okay ha, kasi tingnan nyo, nag-overflow yung water. Like, umaalis din. Ayun na, diba? Natatapon siya. Parang kapag pupunta pala dito, dapat naka-crocs na lang, no? para yung tipong, huhubahin na lang yung tsinelas, gano'n, yung crocs nyo. Hindi na kayo naghuhubad ng medyas, gano'n. Ngayon, kumain tayo dito sa mismong cafeteria dito sa area na Hells of Beppu para ma-feel natin mabuti. As you can see, ano to? Onsen Tamago Hot Spring Boiled Egg. Ang dami naman ng 5 eggs. Egg 150. 150 yan isa. Tapos may matcha latte. Ito lang yung food nila. Wala ba sila dyang ano man lang ibang food? Kain na rin nga tayo. Para matikman na rin natin. Kaya lang parang ang mahal ng isang piraso, no? Ang mahal ng madami pala. What do you think? Ngayon, andito ngayon tayo sa cafeteria at binili natin itong matcha latte. Ang halaga nito ay 500 yen. Tapos, itong egg na isang piraso, 150 yen. Tapos ito, parang show-off nila na Heli Steam Meat Bun, 450 yen. So, ito pong mga to ay steam siya ng mismo. So, hindi natin sure kung iba lasa niya or ano pa man. Ngayon, ite-taste test ko sa inyo. Okay, so ngayon, tikman na muna natin itong mismong meat bun na steam. Hindi ko pa nakakagat. Ang nakagat. Tinapay pa lang. Sarap. Lasang yung nasa loob ng gyoza. Hindi ko ma-explain kung ano lasa ng gyoza, pero hindi siya ganoon kaalat. Sakto lang. Matcha. Ay, masarap. Though hindi siya matamis, sakto lang, hindi mapait. Saktong matcha lang. Hindi matapang yung pagkakamatcha niya. More like medyo creamy matcha. Knowing me, itong kinakain natin, hindi ako mabubusog. I'll rate this, 9 out of 10. Masarap mo siya. Para sa ganitong klaseng food, good na. Kaya lang, wala siyang yung parang pagiging special. Kasi ito, onsen steam. Ito hindi ko alam. Wala akong nalalasang something. Ayan, so ngayon, ito naman ang kakainin naman natin, itong egg. Okay, so 150 yan to. Hindi ko alam kung ano yung special sa kanya. But let's see. And if ever nga pala, kapag nandito kayo, merong wet wipes para malinis ang inyong kamay. Mag-wet wipes muna kayo. So, kumuha din ako ng pang-wet wipes ko mamaya. Pero aside from that, syempre maghuhugas pa rin tayo ng kamay. So, ito ay isang onsen steam tamago egg.
Tamago ata is egg in English. Ay, in Japanese. So, ano ko sa inyo. Ilalagay ko na lang sa screen kung anong tama. And meron silang binigay na na asin. Oh, parang ano lang, no? Parang, ano sa atin to? Parang balot o itlog ng pugo. Asin naman siguro to, hindi naman to sugar. Parang iba yung lasa niya. Hindi yung parang normal. Okay siya. Ayan, nilalagyan ko ng egg. Ay, ng asin. That's it. Sarap. At least ito, may something nakakaiba. Hindi tulad ng steam bun na parang normal lang. Ay, ang dami. Napadami. Yung itsura ng kulay, oh. Grabe, ang dami asin. Mag-compliment naman. Ang dami na naman. I-rate ko na ng 10 out of 10. Pero yung presyo niya parang hindi pang 10. Mahal eh. Ngayon, puntahan na natin yung paligid dito. Then, magpunta na tayo ng Youth Win. And if ever, kung kayo po ay naghahanap pa ng mga extrang ganap, extrang possible na pwedeng makita dito, punta na lang po kayo sa ating TikTok account. Kasi mayroon din ako mga TikTok version. And share ko lang sa inyo, sa TikTok gumagawa din ako ng mga shorter version na ibang klaseng version then kumpara sa mga ginagawa nating long form version dito sa YouTube. So, ang siste kapag ka sa TikTok is mabilis yung mapapanood pero dito mas informative. Ganun. So, pick na lang kayo kung ano. Ayan, so ngayon, andito na muna tayo. Bumili tayo ng mismong water natin. Ang mura na dito share ko lang sa inyo. Ang mura ng mismong water, 130 lang. 130 yen. 100 din ata sa mismong city center. Ayan, kaya tayo pumunta dito dahil iinom tayo ng vitamins. Ito po ang ating vitamins. Hindi to sponsored If ever lang kung gusto nyo malaman kung nagtitake ako ng vitamins at kung ano tinitake kong vitamins pagka nagta-travel tayo, kaya non-stop tayo nagta-travel at di tayo nagkakasakit, ay ito pong Immune Pro. Okay? Immune Pro. Kaya din ako bumili ng water. Kaya dito na tayo ngayon sa Onishibuzu Jigoku, okay? So kapag kunyari kayo ay pupunta dito, yung ticket, ihuhulog nyo dito yung ticket. Let's go! For the dami naman ng ating lakarin ngayon. Binili nga natin ticket, diba? Iba't ibang hell. Ganong level. Eh, itong mismong hell na to, parang ang nare-represent nito guys, is yung mismong mga bald head ng mga monks. Dahil ano to mud siya na naghuhugis bilog. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Diba? Ang cute! Ayan pa. Oh. Ang init siguro niyan, no? Saka ano kaya yung Ano kaya yung niyan? Pakiramdam. Ngayon, we're going na next doon sa next stop. And, share ko lang sa inyo na kapag kunyari kayo po ay magna-navigate ng way kung paano magpunta doon, ay make sure na gamitin yung Google Maps para hindi kayo maligaw. Kasi malapit lang naman. Hindi nakakalito. Basta i-input nyo lang doon kung saan yung next. Doon yun na. Ganun na. Next stop, ang Kamado Jigoku. Ang makikita niya sa Kamado Jigoku, ayun ang ibig sabihin guys. Ayun yung sign pala. Let's see! Itong Kamado Jigoku, ibig sabihin nito, cooking pot hell. Area na to, pinangalan to after sa cooking pot demon. Okay? So ito siya. Hello! Ay grabe! Tignan nyo, putik-putik na nag-boil. Init niya, no? Diyos ko Lord. Tignan nyo, nakalagay dito. One of the famous hells in Beppu. The name Kamado comes from an ancient tradition where offerings were cooked using the 98 degrees Celsius theme from the hellish spring during the grand festival of Hachiman Kamado Shrine in Beppu. 85 degrees Celsius. The mystery of Kamado Jigoku. The hot spring of Kamado Jigoku are said to contain a substance called amorphous silica, which reflects light and gives the hot spring their blue appearance. Oh, ganun pala yun. Tignan nyo, ngayon nyo nalaman, ano? Ako din, ngayon ko lang nalaman. Parang ang lamig niyan tignan, pero hindi, ano? So, tignan nyo, may 18 degrees Celsius na water. Then, 10 yan siya. Paper cup for hot spring to drink. Mahal naman nun. Ayun, ito. Pwede nyo amuyin. Amuyin natin. Amoy itlog. Amoy natin. Hininga mo ba'y umaamoy? Hininga niya ata eh. So, pag nagpunta kayo dito, may tatlong ulong ganyan. Amoy niya yung ulo. I mean, yung bibig pala. Ang instruction is please slowly sucking from the nose. Bako. Amoy sulfur. Amoy... Alam niya na yun. Itlog. Kaya ganyan ano, yung tipong galing sa mga ganito, tapos ginawa mong skincare. Grabe namang logic yun.
Pag ginawa mo kayong skincare, healthy kaya siya. What do you think? Ay, ito, oh, ang ganda. Ang ganda. Color blue, blue. And, kung titignan nyo, oh, parang medyo mag-overflow na nga siya eh. Pero buti naman hindi pag-aano. Pero parang na. Kung titignan nyo, ayan, zoom. Oh. Ala guys, tignan nyo. Mas mura dito yung egg. Yung egg dito, 80 yen lang. Ayan, as you can see, yung egg, oh, 80 yen, 1 piece, 5 piece straight, 50 lang. Tapos yung ba na kinain natin doon, dito, tignan nyo, oh, 280 yen lang. Ever kung kakain kayo ng egg, huwag kayong kumain dun sa unang stop. Dito kayo kumain sa Kamado Jigoku. Next naman na pupuntahan natin ang Oniyama Jigoku. Ayun lang siya sa mismong harapan. Ayun na, ito yung Kamado. Tapos, again, ito yung Crocodile Park na isa. Let's go in. Tapos yung ticket, ayan, pupunitin lang natin, ilalagay natin dito sa box na to. Ayan. Wow. Grabe Crocodile, ano ba? Ano to? Nakalublob yung crocodile dyan. Wow, 99.1 oh. Grabe din naman kasi ang usok talaga. Yan. Ang init to, ganyan nyo lang kamay nyo, mararamdaman nyo. Ang tanong, paano to naging crocodile park kung walang crocodile? Where's the crocodiles? Grabe yung kulo ng tubig oh. Ang lala. Ayan, ito yung mga crocodile. Uy, nakita nyo? Bumuka yung bibig. Nakakatuwa. Pero alam nyo, as of the moment ngayon habang pinifilm ko to, medyo nagtataka ko kung ano ang connect ng crocodile sa mga onsen. Ilalagay ko na lang dito sa screen kapag na-research ko na after ko tong mismong i-film. Pero yung combination, like puro onsen, puro hell, tapos biglang nagkaroon ng crocodile. Hindi ko magets yung connection. Kasi yung crocodile dito. Pero ito may crocodile So talagang crocodile park siya. Ayan. Hello, crocodile! Nakita ko na at alam ko na kung ano ang connection. Kaya pala ganyan kasi yung mga crocodile suitable yung mga ganitong klaseng init sa kanilang pangangailangan sa mga katawan nila. Sanay pala sila sa mainit, ngayon ko lang nalaman. Kasi di ba normally mga crocodile sa mga napapanood natin, ganyan, sa mga parang lake or swamp natin mga nakikita, edi malamig ang tubig dun. So, kahit pala mainit, okay sila. Let's go sa next natin, ang Shiraike Jigoku. Tapos maglakad-lakad dito, malamig. Kahit mga onsen yung mga nakikita natin, malamig. Ayan, tingnan natin sa Google Maps kung gaano kalayo. Malapit na. Tignan nyo, yung mga dadaanan nyo. Ewan ko kung nakikita nyo yung mga usok na lumalabas. Nakikita nyo ba? Ang init pagka dito kayo sa gitna dumaan. Lumagpas tayo dito pala. Saan kasi tayo tumitingin. Let's go in! Parang kalungkot dito sa part na to, no? Parang malungkot siya. Hindi ganoon kaingay, hindi ganoon ka-crowded. Galing, may pala itong pa-isda-isdaan. Wow! Ang lalaki naman ng isda na to. Hi! Ang laki. Ang pangalan nito ay Colosoma. Saka Albino Colosoma. Wow! Uy! Nakita na naman tayo ang favorite kong fish dito sa mga ganitong uring ocean thing. Hello mga piranha. Mga piranha. Hi. Naman na namamansin. Finally, we're done dito sa ating exploration dito sa mismong Beppu o Hells of Beppu. Okay, so ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo na ito po yung onsen capital ng Japan. Inuulit ko, pero hindi tayo mag-onsen dito dahil hindi kaya ng time. And if ever, kung gusto nyo mag-onsen dito, ilalagay ko dito sa screen yung mga options na pwede nyong i-consider para makapag-onsen, yung mga famous at yung may mga good reputation, ilalagay ko dyan sa screen. Pero tayo, hindi muna natin yung susubukan dahil kailangan natin magpunta sa Yufuin. Dahil yung Yufuin, medyo malayo pa yun dito. Kaya kailangan nating i-maximize ang ating day dahil bukas ang flight natin na going back sa Pilipinas. Ngayon, pupunta tayo dito sa bus stop na to dahil ito yung papunta sa Beppu Station. Sasakay tayo sa bus number 26. Tapos from there sa Beppu Station, pupunta na tayo sa Yufuin. O diba? Ang daming transfer. Medyo tiring talaga tong mismong araw na to. And yung iba ang ginagawa is bumibili ng Kyushu. Ano yan? Kyushu Rail Pass, yung ganong level. Tapos 2 araw nila to binabalik-balikan. Kaya lang tayo kinompress natin. At least napatunayan ko sa inyo na pwede siyang gawin ng isang buong araw. Yun nga lang, hindi tayo nakapag-onsen. Pero at least napuntahan pa din natin yung mga gusto natin puntahan, yung Hells of Beppu, tapos yung Yufuin Coral Village. Sana makaabot tayo. Ito, from here sa area na to, ang mga papunta sa Beppu Station is 26, 26A, 25, 20, 24. Okay?
So, yan po ang dapat yung tandaan. Okay, so dito na ngayon tayo sa Beppo Station at ngayon hintayin na natin yung bus number 36 at yun yung sasakyan natin going sa Youfuin. Ayan na, yung bus number 36. Let's go! Ngayon, bumaba na tayo dito sa Takemoto, then maglakad-lakad tayo ng onte papuntang Youfuin Floral Village. Alam niyo ba, nung gumagawa tayo ng itinerary dito sa mismong Fukuoka trip natin, isa ito sa pinaka-inuna ko na gawin. Kaya kahit napakalayo niya, pinush natin. Alam niyo ang layo nito, ha? If ever kung magre-research kayo, super layo. Pero ang ganda. It's giving the area. Parin lang natin itong area na to. Ano yan, as you can see, napakadaming mga tao. Sundan lang natin kung saan sila umaagos o nagpupunta. Ayan, ito, Youfuin Floral Village. Ah, saan? Doon? Sa gilid? Where is it? Teka, kumain muna tayo. Nagugutom na ako talaga. Parang hindi ako sanay na yung kinain lang natin is yung itlog kanina. Yun lang. Ah, ito na! Look! Tignan nyo, yung bungad na bungad, ganyan agad ang makikita nyo. Napakadaming mga binibenta dito. Though hindi ko alam kung paano bibili kasi wala mga nakatao. Itong style na to, ay itong mismong store na to, Oita Wagyu, 900 yen. Ay, na Studio Ghibli. Wow. Ayan. Nice. Dito naman mga backpack, mga medyas. And for sure, iba-iba naman ang prices yan. Dito tingnan nyo, 3,520 yen. Ayan, diba? Ito, mga shop. Wow! May mga tugtog-tugtugan talaga, no? Guys, alam niyo, pagpasensya na yan, hindi ko kasi naiintindihan yung mga kung sino mga characters yan, ganun. Talagang gusto ko lang puntahan yung village na to. Yun lang talaga. Tingnan nyo, 880 yen. Yan. Ba't ibang characters? Ito ba? Sino ba yan? Puro siya nandito. Ito, 13,200 yen yan. Ah, oh. Paper theater something. Yan. Walang price. Harry Potter ba to? Parang Harry Potter, no? Ito naman 900 yen naman to entrance. Owl's Forest Zoo. Owl's Forest Zoo. Owl's Forest Zoo. Ay! Legit ba siya? Ay, legit ata. Nakapikit lang. Itong mismong area na to, yung Youfuin Floral Village is European style siya, inspired ganyan, Ghibli inspired, and aside from that, parang fairy tale, ganung level. Ayun, natiga mo, mga keychain, pin, walang mga prices, ba't ganun? Hello! Kung sino ka mang character ka, hello sa'yo. Sensya ka na, hindi kita kilala. Ito, iba namang characters to. Look. O, diba? Pang-baby. May chopsticks. Lunchbox. Kainan. Ito, may price to. 1,320 yen. Oh, okay. Nagets ko na. Itong area pala na to ay inspired din siya. Aside from sa mga sinabi ko sa inyo, kay Peter Rabbit's Garden. And at the side from that is si Alice in Wonderland. Okay, narinig ko lang yun sa mga nagsasalita. Ito meron dito Alice Shop, Moomin Shop, Kyushu Food Market. Let's go. I'm gonna tour you. Okay. Is this Dalandan? Wow, arte. Dalandan. 432 yen. Ano to? Ano to? Koita crispy something? Mukhang masarap siya. Parang gusto kong tikman. Bili nga tayo. Bili tayo. Yung packaging niya, it's giving parang mushroom sa atin sa Pilipinas, diba? Ay! Mas mura to. 340. Ito na lang? Or, iba ba to? Chicken skin lang. Kaya parang yung mga nabibili sa 5-star, ganun sa Cubao. Kaya parang ganun. Pero ito kakaiba. Wala pa tayong ganyan. Hindi pa natin titikman to. So, sige, bilhin natin. Ayun, natin nyo. Color green lang. Parang inisip ko tuloy matcha siya. Pero hindi siya matcha for sure. Wow! Wala ba mga free taste dito? Uy, alak. Ayoko. I hate. Wow. So, if ever kung gusto nyo bumili ng alak dito, ayun ang presyo. 1,860 yan. Sa alak talaga tayo nag-focus. Ano to? Ano pa ba yung mga ibang pwedeng mafokusan?
Ito mga dalandan. 680 yan. Ang asim siguro yan. Ayoko yan muna. So, biniyaran natin dito sa 340 yan. And, sinabing ganon. Sabi ko kasi, bibigay ko na lang sa kanya yung receipt dun sa mismong nagtitinda. Kaya lang, kakailanganin ko raw to para sa toilet. Ganon. Ito, Euphuin Earth Market. Euphuin Floral Village Hotel. Ah! May hotel! Ang galing! Magkano kaya presyo dyan? Hey, hello! Ano to? Ay! Ano siya? Fortune teller. Galing, 100 yen. Ayoko. Sayang ang 100 yen. Maghanap na tayo ngayon ng kakainan natin. I'm so hungry. Ang gusto ko sana yung tipong, parang yung whole meal, ganong level. Yung buong pagkain. Ay, tignan nyo, Merong mga rats. Don't give carrots to guinea pigs. Ah, guinea pigs pala. Mukha kasing rat eh. Tapos ayan, as you can see, 100 yen. Yung mismo food. So, honesty store lang siya. Ganon. Ito naman para sa mga kambing, carrots naman 100 yen. Ito 100 yen, ganyan. Sana nagdala na lang ako ng carrots galing Nueva Ecija ko. Hello! Konnichiwa, baka di mo ko naintindihan. Meron din ditong shop na naman. Lagi ko siya nakikita. Alam mo, ikaw kamukha ka nung Dal dun sa Dal sa Squid Game. Alam mo yon. Pero alam ko hindi ka taga Squid Game. Ito kay. Yan ka. Pero kamukha mo siya. And may pa-fountain dito. Wow! Dito mga may bilihang ballpen, parang pop socket. Yan. So, ang presyo nito ay 693 yen. Keychain is 990 yen. Ballpen is 640 yen. Dito naman tayo. Ayan. Mga tote bags. Magkano? 1,320 yen. Ito, 22 yen. Mga postcards. Ang presyo is 165 yen. Dito, may mga manok. Ang pinakamura, 500 yen. Pero for sure, yan yung walang lasa. Ah, I think lemon. Something. Okay. Kahit yung original lang tayo. Let's go. Hello. 1,500 yen? This one? Ayan, ito order natin 500 yen. And ang laki pala. Tignan yung laki, Ang laki ng mismong food. Kala ko maliit. Okay, let's eat this thing. Okay, ang in-expect ko sa kanya, para siyang karage. Kasi ganun yung itsura eh. Lambo. Karage nga. Yum. Sarap. Kaya, parang worth it siya. Worth it. May nakata-interest ako na magmakain eh. Hindi ako. Grabe naman pala, puro food trip naman pala tayo din sa Euphuin. Since hindi pa naman tayo kumakain ng pangmalakasan, napagdesisyonan ko na mag-food trip na lang tayo muna dito sa Euphuin. Ayun, nakikita ko madami kumakain ito eh. Sweet potato chips. Ito na yung ating binili na sweet potato chips. Alam niyo yung kinain nating manok nun? Ang sarap! Ang sarap! I-rate ko siya ng 10 out of 10. Perfect! So, natikman ko na siya. Hindi ko lang napakita yung pagkagat ko kasi isa lang yung meron akong makahawak. Ang sarap. Matamis. And sulit siya sa lasa. Pero sa presyo, 500 yen. Parang pwede na rin since sa Japan naman. So, if ever, pwede nyo dito itry. Hindi siya ganun kalutungan, pero malutong pa rin. I mean, hindi siya ganun kainit pa na malutong, pero malutong pa rin kahit medyo malamig. So, bumili tayo nito. Gold medal awarded croquette. 200 yen lang. Ayan, 200 yen. Tikman natin. Oh, okay naman. Sarap. Okay, so ito na ngayon muna ang huli natin kakainin dito sa Euphuin. Sadyang gutom na gutom lang ako kasi ngayon ko lang na-realize na yung kinain natin itlog kanina at siopaw, yun lang pala yung ating kinain sa buong araw. Kaya huwag niyo ako i-judge. Lahat ng kinain ko ngayon, parang ano ko pa lang to, parang late lunch, early dinner, gano'n. Kasi mamaya, medyo after 6 PM, ang gagawin naman natin, kakain tayo ng ramen. Very separate vlog yun. Kasi ibang topic na yun. Kaya ngayon, tikman na natin itong binili natin ramen. Ito nga, ay, ramen tuloy. Itong takoyaki. So, ito po ay 800 yen. And dito naman, berry soda siya. 500 yen naman ito. Natuto na tayo, dahan-dahan na. Masarap siya. Though medyo mainit. Pero hindi mainit. Ay, masarap. Haluin ko. Masarap.
Ilang piraso ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. Bago nga patak na 100 yan, isang piraso. I-rate ko ito ng ano? Ng 9 out of 10. Bakit? Ba't hindi perfect? Kasi parang gusto ko pa rin siya medyo onting lasa. Masarap siya pero parang hindi ganun kalasa for me. Ngayon naman, mag-ice cream tayo. Tikman natin tong honey soft serve ice cream with poured honey. Parang ganito din yung kinainan natin sa ano eh. Wait, saan yun? Sa Busan. And I wanna taste it again. Ano yung honey yung 1,944 yen. Merong bubuyog sa loob. Galing! Ang ganda sa mata, no? Ito yung mga presyo. And ang piliin natin ito, number 1. Number 1? Yeah, thank you. Sarap na ice cream. Hindi ko na ipakita sa inyo yung unang kagat ko. Ay, unang tikim. Ang sarap ng pagkaka-soft serve. I mean, yung pagkaka-timpla. Sarap, aninamnan. Worth it. Worth it ang 430 yen. Sarap. Rate ko ito ng 100 out of 10. Oh, sumobra na naman. Kasi masarap eh. Nasabi ko naman sa inyo kung masarap, di ba? O hindi. Ang ganda nitong shop na to, oh. Puro mga mga wood yung binibenta. Pwede kayong pumasok dyan if gusto nyo. And ito din. Napukaw din ito yung attention ko. Diba? Ang cute. Kaya lang tayo hindi tayo pwede magtagal dito masyado dahil kailangan nating umuwi. At kailangan natin magpunta dun sa station. Baka mamaya mapag-anuhan tayo, last train, ganun. Kaya nagmamadali din ako kasi medyo malayo talaga to. Sa mismong Hakata, ilalagay ko dito yung mapa. Ayan. Saka meron pa kasi tayong pupuntahan dun sa mismong Hakata area. And I'm so excited dahil first time nating mapupuntahan yun. At abangan nyo yun sa susunod na episode! Grabe, dito pala sa area na to, as you can see, dito sa side na to, napakadami mga kainan. So, pwede dito din kayo bumili ng mga kinain ko dun sa mismong Yufuin Floral Village. Tayo kasi, tayo nagmula sa Beppu. So, hindi natin ito nadaanan kanina. Pero ngayon, dinadaanan natin siya papunta naman ng Yufuin Station. Okay? And again, if ever kung ang ruta nyo ay Yufuin Station muna, going here, is madadaanan nyo ito, madaming kainan. Pagkumparahin nyo lahat, tayo kasi sa sitwasyon natin, ang inunan natin, Beppu, then Beppu to Yufuin, Yufuin to Hakata ulit, ganun. Lapit na tayo sa mismong Yufuin Station. At alam nyo ba, share ko lang sa inyo, na yung nilakad natin almost 1 kilometer. Almost 1 kilometer yung layo niya ng mismong Yufuin Station doon sa Yufuin Floral Village. Diba? Ayan po. Finally! Okay, we're here. Let's go. Magtanong tayo sa mismong tao na para wala na tayong pagkakamali. Time check. It's already 5:48 PM. And ayun, as you can see, ito na yung ticket natin. And kanina pa dapat ako nag-video, kaya lang kanina medyo inaantok ako at nahihilo ko. So, dito na lang ako ngayon nag-video, ganitong oras. And alam nyo ba, buti na lang kanina nakaabot tayo doon. And expected ko din naman na meron, pero hindi ko in-expect kasi kung kailan yung pinaka-next train. So, ang pinaka-next train is yung last train. Okay? And ang ating mismong oras ng pag-alis dito sa Yufuin is 19:26. So, 7:26 PM to. And medyo matagal pa tayo mag-iintay dito. Pero at least, hindi to reserve seating. What I mean is, walang, kunyari, seat number 1, seat number 2, walang ganung level. Pero pwede din namin ganung option. And share ko lang sa inyo, aside from this one, merong mas maagang onte. Pero kasi yun yung Yufuin no Mori train. Pero i-explain ko sa inyo yun sa pinakadulo ng video na to para maintindihan nyo mabuti. At yung kapag ka ganung klaseng train ang gusto nyo, medyo kailangan 2 months before pa. O at least 1 month before ng trip nyo ay nag-schedule na kayo. Sa case natin, hindi pwede sa atin yun kasi hindi ko nga alam kung ano pa yung parang uunahin ko, plano kong ganyan kasi napaka-ikli ng trip natin. Like November 2 to November 7, ito yung shortest trip natin. So kinompress ko lahat at itong Beppu tas itong Yufuin pinagdikit ko na para, gets nyo yun, yung para ma-maximize natin yung mismong trip natin. Kasi usually kapag nagtitrip tayo sa Japan, 14 days, nakikita nyo naman laging matatagal yung trip natin. Ngayon, ito lang yung available na time natin ngayon. Pero babalik naman tayo sa susunod, kaya lang hindi na dito sa area na to. And yun, gusto ko lang i-share yan sa inyo. So, intayin na natin yung ating train. So, let's go na muna. Sa loob na lang tayo mag-antay dahil ang lamig. Ito yung itsura ng Yufuin Station kapag kagabi. O, diba? Ganitong oras na tayo. And abangan na lang natin ang ating time. Nangyari kanina is inassist ako ng staff kasi nagtanong ako kung ano yung pinaka-earliest na possible. So, dyan, nag-click-click siya dyan. And tanongin nyo na lang sa mismong staff.
So, English. Kunyari parang ganyan. Mga ganong level. Ano to? Basta siya yung nag-click dyan kanina eh. Tapos ito kasi yung mismo mga mismo mga train. And ito, yung Youfuin no Mori na yan, yan po, very limited lang yan. Lagi nasa sold out yan. Tapos ito yung Youfu number 3 level. Tapos yung atin ito. Papuntang Hakata, yung color red na yung 1926, Youfu number 6. O diba, last na yun. Last trip na yun for this day. And papakita ko sa inyo ang mga trip po going to Hakata. Wait. Hakata. Ito. Ang first trip going to Hakata ay 9:07 AM. Next is 12:01. Ibang train to Youfuin no Mori. Number 2 naman na train to. Next is ito. 14:15. Next is 15:56. Tapos ito, 17:17. Tapos pinakalas tong atin. Hindi na lang mabot tayo. Kasi bukas na yung flight natin pauwi sa Pilipinas. At least. Okay, andito na tayo ngayon sa train track. Tingnan nyo, gabi-gabi. Grabe ka-adventurous itong nangyayari sa atin, ano? Pero dito tayo ngayon sa car number 4 and 5. Dito lang kasi yung non-reserved. Okay? So, dito, saka doon. Eh, okay lang kahit saan. Nakakatuwa, ano? Ang saya. Okay, finally, ayan na yung train. On time siya. Let's go. Pwede tayo sumakay dito or doon. Ayan, kahit saan dito kasi ano to yun, non-reserve. Ito yung itsura ng mismong train. Guess what? Hindi siya ganong crowded dahil last train. Sakto yung alis natin. Kaya ako nakapagsalita, wala akong mga katabi. Tutulog lang muna ako, then later babalik ako kayo. Okay, so nakatulog tayo sa mismong train station. Andito na nga pala tayo ngayon sa Hakata. At hindi ko na muna tatapusin tong vlog na to dahil sa bandang dulo, sasabihin ko sa inyo instructions kung kung paano kumuha ng mismong ticket, okay? Like kasi, di ba, nung una nagkagulo-gulo tayo, tinuruan tayo ng staff, mga ganyan level, but now, I'll teach you how.